Tatlo kaming magkakapatid at ako na ang bunso. Nag-iisa lang akong anak na babae at ang mga kuya ko ay aminado akong matatalino. Hindi naman ako matalino at bobo din paminsan-minsan. Ang panganay kong kapatid masasabi ko talaga na napakatalino, sob-sob kung mag-aral kaya deserve niya na maging cum laude nung nag-aaral pa siya. Yung pangalawa ko naman na kapatid ay nakapagtapos din na may mga awards. Ako, heto, tamang chill-chill lang at pag nakakakuha ng pasangawang grades ay sobrang saya na, at least hindi bagsak. Lagi nga ako nasasabihan ng mga kuya ko na samantalang sila hindi lang ma-perfect ang test, ay nalulungkot pero ako kahit zero na tuwang-tuwa pa. Lumaki ang mga kuya ko kasama ni mama sa bahay habang ako sa lola ko. Hindi naman malayo ang bahay ni mama at ni lola, nasa iisang barangay lang naman sila, ngunit magkaibang street. Si mama ay matalino talaga, sa tuwing may pinaglalaban siya, hindi talaga nagpapatalo. Tingin ko nga sa kanya noon ay si Senator Miriam Santiago, kaya marami rin sa kanya ang namamangha at humahanga. Ngunit hindi rin si mama pinalad sa pag-ibig, hiwalay siya sa papa namin. At ako, hindi ko na siya nakilala kasi sanggol pa lang ako noong maghiwalay sila. Kaya na rin matatalino siguro ang mga kuya ko kasi natutukan din sila ni mama na mag-aral. Habang ako malayang-malaya na maglaro, tumatakas pa kapag pinapatulog sa hapon. Nag-aaral naman ako pero walang seryoso. Hanggang sa tumungtong na ako ng kolehiyo. Nakapagtapos na rin ang mga kuya ko at ang panganay kong kapatid ang nagpatuloy na pag-aralin ako sa kolehiyo. Doon ko na naramdaman ang pressure. Hindi pressure na makikisalamuha ako sa ibang tao, kundi pressure na baka hindi ko makuha ang grades na gusto nila. Ibang-iba noong sinalola pa ang aking kasama. Hanggang sa hindi nagtagal ay may mga naririnig na akong mga salita na masasakit. Nabobo daw ako, simpleng projects hindi pa maganda ang gawa. Kaya natuto ako noon na magtago. Kung may research man or anong projects ay hindi ko na lang dinadala sa bahay. Sa school ko na yon ginagawa. At bigla natanong nga ako kung bakit ni isa wala man lang daw akong mga paperwork sa school. Huwag ko daw sayangin ang pagpapaaral sa akin. Hindi ko naman sinasayang, ayoko lang talaga na hindi ko ma-achieve ang mga expectations nila sa akin. Lumipas ang mga taon, lahat ng mga salitang bobo, tanga ay daladala ko lang hanggang sa matapos ko ang kolehiyo. Hindi nga lang ako katulad nila na may award, tamang graduate lang. Sabi ko sa sarili ko, makuha ko lang diploma ko, magtatrabaho ako at hindi na nila ako mamalitin. Lumipas ang mga buwan ay nahirapan akong humanap ng trabaho. Alam naman natin dito sa Pinas, ang tataas ng standard pero napakababa naman ng sahuran. Naghahanap ka nga ng trabaho para magkaroon ng experience, pero hahanapan ka muna din ng experience para makapagtrabaho. Ano yun, parang lokohan? Dumating na ako sa punto at naisip ko na baka nga totoo ang mga sinasabi nilang bobo at tanga sa akin. Napapatanong na rin ako sa sarili ko, bakit hindi ako kasing talino ng mga kapatid ko? Siguro ampun ako. Lumipas pa ang mga buwan hanggang sa may tumanggap na nga sa akin. Kinuha ko na ang trabahong yon kahit maliit ang sweldo ay okay na. Lagi akong nagbibigay kay mama ng pera para matulungan na rin siya. Alam kong hindi sapat ang sinasahod ko pero okay lang. Kahit wala sa akin na natitira ay ayos lang. Hindi ko alam. Basta masaya ako na natutulungan ko ang pamilya ko. Hindi man ako sa kanya lumaki, pero hindi naman niya ako pinabayaan. Ang mga kapatid ko ay nagbibigay din naman, pero hindi ko alam bakit may kasamang sumbat na kesyo lagi daw sila. Hanggang sa hindi na nga sila nagbibigay, napunta sa akin lahat ng gastusin. Sa kakarampot kong sweldo ay ako ang nagsuporta sa pamilya namin. Gumawa ako ng paraan na makalipat sa mas maayos na pasahod. At hindi nagtagal ay nakuha ko ang gusto ko. Sumasahod na ako ng malaki at naibibigay ko sa pamilya ko ang mga pangangailangan namin. Never na rin nagbigay ang mga kapatid ko. At sinabi ko na ang bobo at tanga lang noon ay mas maayos ang buhay ngayon kumpara sa mga matatalinong gahaman. Masaya ako sa mga karanasan ko dahil kahit ganon, ay lumaki akong may malasakit sa pamilya at may respeto sa kapwa. Ngayon may pamilya na rin ako at parehong stable kami ng asawa ko. May anak na rin ako at hindi ko kinu-question ang mga marka nilang nakukuha. Basta pasado okay sa akin yon. Importante pa rin na dala-dala ang respeto sa kapwa at busilak na puso.